magandang umaga sa ating Diyos na buhay. Magandang umaga sa mga kapatid. Bago po tayo tumunghaw, nais kong humingi po muna tayo ng paggabay. Hallelujah, Lord God. Dakila naming Diyos, Amang makapangyarihan. Marami pong salamat muli, Ama, at binigyan mo po ng kagalakan ng aming puso upang makapakinig ng iyong banal na salita. Patnubayan niyo po ang iyong abang lingkod, O Ama. Ipadaloy niyo lang po ang banal na Espiritu sa mga susunod pang exhortation, O Ama, upang ang inyong mga salita ang siyang mamutawi sa likod ng pulpitong ito at huwag ako ang makita ng aking mga kapatid. Pagpalain po ang bawat isa sa amin. Inyo pong buksan ang puso't isipan namin, O Ama, upang hindi lang po namin ito maririnig pagkusi aming ipamumuhay. Marami pong salamat at kami po'y patuloy niyong linilinis at nang kami po'y karapat-dapat na makaharap sa inyong banal na harapan. Muli, tanatagubilin po namin sa inyo ang mga nalalabing pang oras ng gawain ito. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. Buksan po natin ang ating Bible sa Luke chapter 18. God. Chapter 18, umpisan po natin sa 18 mga kapatid. 18. Luke 18:18. And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good, save one, that is God. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and thy mother. And he said, All this have I kept from my youth up. Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, follow me. Diyos ang balang magpala sa mga nabasang mga salita. Pwede po tayo mga kapatid. Bago po tayo magsimula, nais ko lang pong mag-testimony kasi sa dami ng nag-testimony kanina, wala po akong pagkakataong mag-testimony. Pinupuri ko at pinasasalamatan ng Diyos sapagkat meron siyang ipinapakita sa akin na kailangan siya pala ang unahin natin. Nung niyatang po sa akin ng responsibilidad na humawak dun sa pagre-record po ng ating gawain, ang dami ko pong struggle kasi nagkakaroon po ng problema. Nung first time na hawakan ko siya, nung umuwi na si Brother Eugene, wala pong audio, wala pong boses na lumalabas dun sa audio. Ang una pong pumasok sa aking isipan, nagkataon naman pong si Brother Clive, hindi po siya nakadalo ng gawain dahil may overtime po yata sila sa kanilang trabaho. Kung bakit nung dumating ang araw na yon, ang pagkakataong yon, ang una kong naisip si Brother Clive na tawagan. Hindi namin matawagan kasi siguro busy sa trabaho. Nakalimutan kong unang tawagan ang Diyos. So, nagtatanong po ako sa aking sarili kung karapat-dapat ba akong humawak ng ang inatang na tungkulin sa akin ito. Tinatanong ko po mga kapatiran, baka po hindi ako karapat-dapat. Sabi nila, Brad, natural lang na mangyayaring mga bagay na yan. So, nakikita ko puro na kailangan po pala, pag may inatang na responsibilidad sa atin, idulog muna natin sa Panginoon para lahat ng bagay maayos. The second day, kumain muna ako bago ko inayos. So, hindi ko na naman inuna yung Panginoon the other Friday. Ganun na naman po, nagka-problema. Palagi pong ganun. Kaya umingi po ako ng tawad sa Panginoon sapagkat imbes na siyang inuuna ko sa mga pagkakataong ganito, iba po ang aking nauuna. At malaking pasasalamat ko na rin sapagkat
ipinaunawa niya sa akin na unahin natin siya. Seek ye first. Praise God. At tapos, meron din po akong struggle sa mga nakaraang sharingan na kung saan alam naman po natin kung yung mga napapaliwanag sa mga sharing. Meron po akong struggle, nagtatanong ako, bakit gano'n? May purpose ang Panginoon. Dinadala niya lang po tayo sa katotohanan ng kanyang mga salita. Meron po akong ibabahagi sa inyong kwento na tungkol po ito sa elephant and the blind man. Meron pong isang lugar na for the first time in their life, may nagdala ng isang elepante sa town nila. Ngayon, dun sa town na yon, nagkaroon ng parang peace kasi first time na may magdadala ng elephant. First time nilang makikita ang elepante. And at the same time, meron dun sa town na yon na 5 bulag. So, nagagalak sila dahil first time nga nilang makikita, nalulumbay naman yung 5 bulag kasi paano nila malalaman yung darating na elepante na yon. So, merong nagsuggest sa kanila na bigyan sila ng isang room at magkakaroon sila ng pagkakataong hawakan yung elepante para ma-visualize nila o ma-imagine nila kung anong klase ang elepante. So, yun nga, binigyan sila ng isang room. So, later on, umupo sila at nagdi-discuss na ngayon sila. Sabi nung unang bulag na nakahawak nung trunk nung elepante. Sabi niya, the elephant must be like a thick tree branch. Sabi niya, kasi yung trunk lang ang nahawakan niya. Yung isa naman, na nakahawak sa buntot niya, ang sabi niya, the elephant probably look like a snake or a rope. Kasi bulag nga eh. Yung third blind, sabi niya, who touched the leg, said, the shape of the elephant must be like a pillar. Para daw siyang poste na malaki. The fourth man, who touched the ear, said, the elephant must be like a huge pan. Sabi niya. Tapos yung panglima, sabi niya, who touched the side, siguro yung pinaka ng tiyan, sabi niya, the elephant must be like a wall. So, isang elepante ang pinag-usapan, mga kapatid. Naupo sila, sa isang oras, nag-a-argue sila sa each and every view ng elepante na pinaninindigan nila na ganitong elepante. So, hindi nila alam. Pero isang elepante lang ang ang pinag-uusapan nila. Ano po ang moral ng story, mga kapatid? The moral of the story is, each one of us sees things exclusively within one's point of view. We should also try to understand others people's point of view for us to enable to see the whole perspective. Lumapit sila sa isang wise man, nagtanong sila, kasi hindi nila alam eh. Pumunta sila dun sa wise man, nagtanong sila, sino yung tama sa kanila? Para may magpapatuturo na tama. So, pumunta sa wise man. Sabi ng wise man, each one of you is correct. Sabi niya. And each one of you is wrong. Because each one of you had only touched a part of the elephant body. So, elepante lang ang pinag-uusapan nila, kapatid, pero meron silang kanyang point of view. So, we should try to understand others' point of view. Malay natin, makita natin ang whole perspective ng pinapaliwanag natin. Hindi ko po minamali ang kwentong ito, pero ang nakita ko lang, bakit sa wise man sila nagtanong? Bakit hindi dun sa medala ng elepante? Kung titignan natin spiritually. Kasi yung medala ng elepante, alam niya yung behavior ng elepante, anong kinakain ng elepante. At the same time, ma-illustrate niya kung anong klase yung daladala niya. Ma-explain niya.
So, yun lang po mga kapatid. We should understand each other's point of view para magkaroon po tayo ng full perspective. Praise God. So, balik po tayo sa salita ng Diyos. So, Luke 18, no? Sabi po, a certain ruler. So, pag sinabing ruler, mayaman ito kasi nagro-rule siya di ba? Mayaman ito. Ngayon, nagtanong siya sa Panginoon kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ganda ng sabi ng Panginoon, come follow me. Thou shall have treasure in heaven. Come follow me. What an opportunity mga kapatid. Naniniwala po ako sa bawat isa sa atin, dumating ang opportunity na to na nagtanong tayo ng buhay na walang hanggan. Sumunod ba tayo? Praise God. At patuloy po tayong sumunod mga kapatid. Dumarating sa atin kung minsan, magde-decide tayo. Kasi nagtanong ka Pag nakita mo yung katanungan, magde-decide ka ngayon. Susunod ba ako? Paniniwalaan ko ba yung taong ito? Once we have an invitation, pero mo inimbitan, come, follow me. This is an invitation of eternal life. Mga kapatid. Pero, bakit tinurn down ng ruler na ito ang imbitasyon ng ating Panginoong Hesus? Di kagaya natin nag-decide tayo na once we heard at narinig natin, pinaniwalaan natin, tinanggap natin, sumunod tayo. Sabi nga nung meditation kanina, natutuwa nga ako sa meditation. Ano sabi? Nothing, kinuha ko nga Sabi niya, keep the way clear. Let nothing between. Paano ka nga na makakasunod if there's something between you and God and you are not clearing the way? Mga kapatid. Bago po tayo nagpabautismo, nung narinig natin ang anyaya at nakita natin ang daan papunta doon sa eternal life, marami po rin tayong katanungan kung paano makamit ang buhay na walang hanggan. And in fact, hanggang ngayon marami pa pong tayong mga tanong. Pero habang tayo, ang tawag dito, habang tayo nagtatanong, nagpapatuloy naman tayong lumalakad habang yung tinanggap natin yung sagot, pag tinanggap natin ang kasagutan mula sa Panginoon. Imagine, lumapit ang taong ito. Kung babasahin mo nga sa Mark, lumuhod pa ito Lumuhod sa Panginoon He solemnly asked how to inherit eternal life. Pero bakit hindi po siya sumunod, mga kapatid? Patatalakay po natin yan habang papatuloy po tayo sa exhortation. Okay, now, make sure the leader we are following, kilala natin. Kilala natin ang tao na sinusundan natin. At the same time, kilala rin natin yung sinusundan ng taong sinusundan natin. Or else, hindi po tayo makakarating doon sa tinatanong natin. Naalala ko nga nung elementary kami. Sabi ng teacher, pag ring ng bell, fall in line, and then follow the leader. Alam namin, flag ceremony yung pupuntahan. Alam natin, flag ceremony yung pupuntahan. But you should follow the leader because that leader know where to lead you kung saan yung flag ceremony. Mga kapatid. So we have to make sure and search the spirit of the leader we are following. Because some leader may lead you in a wrong road. Ngayon, kung papansinin po natin, ang buhay ng ruler na ito, ay gaya ng nasabit, nabanggit kanina, napakabait niya. Imagine, from his youth up, sinusunod niya ang commandments of God. Wala pa tayo siguro sa kalingkingan, sa kabaitan ng taong ito, mga kapatid, sapagkat mula sa pagkabata, sinusunod niya na ang kautusan. Sabi ng ruler, I have done and kept these things from my youth up.
And yet, he know from himself, wala siyang buhay na walang hanggan. Imagine. It is by faith. Gawa niya ito eh. Parang ginawa niya. Pero merong kulang sa kanya. Ang kapatid. Anong sabi? Nais kong ibahagi sa inyo yung madalas na ibinabahagi dito sa sharing, sabi. Sa John 10:27, yung my sheep hear my voice. And I know them. And they follow me. Bakit hindi siya sumunod? Ay yung pinili lang pala ang talagang susunod at makakadinig ng tinig. At kilala sila ng Panginoon. Meron kasing sumusunod na sumusunod lang kasi yun ang majority or yung hindi talaga nila tinatanggap yung sinusundan nila. Alala ko nung nagtatrabaho pa kami ni Brother Clive, pag mayroong bagong area manager, pag may meeting, sabi ng area manager, kasi marami sa mga empleyado na kasama namin empleyado dati na marami silang hindi gusto sa mga area manager. Hindi nila matanggap kung yun ang magmamanage doon sa area. Sabi niya, whether you like it or not, I'm your manager. Whether you like it or not. Kung ano sasabihin ko sa'yo, gagawin mo. Sumusunod ka pero lumag sa iyong kagustuhan. Kung mapapansin natin, kung babalikan natin ang bayang Israel, nung i-deliver sila sa bansang Ehipto, alam nila, nung nandun sila sa wilderness, alam nila sinusundan nila is the presence of God. When the pillar of clouds ay lalakad, susundan nila yung pillar of clouds. Yung pillar of fire in the evening, pag lumakad, susundan nila yung pillar of fire. Alam nila, yung presensya ng Diyos nandun. Pero bakit matigas ang kanilang puso? Hindi na lubos na matanggap yung Diyos na sinusundan nila. Kaya siguro dalawa lang. Dalawa lang. Ang lumabas dun sa Ehipto, ang nakapasok sa bayang pangako. Sa lupang pangako. Joshua and Caleb lang, mga kapatid. Meron dun sumusunod kasi na na-influensyahan lang. Kaya sa sumunod, na-influensyahan lang siya. Meron akong nakilala mga kapatid, bago lang, na nag-join siya ng Muslim. Ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na tanungin siya bakit siya nag-join ng Muslim. Yung pala, inanyayahan sila sa isang gatherings, basketball tournament yata eh. Nag-join sila doon and then after the tournament, merong nagsalita sa Arab na may encouragement na kung gustong mag-Muslim. Tapos, sinabi kung ano yung benefit na magmumuslim ka rito. Sabi nila, there will be a possibility na matasan ka ng sweldo. Kasi Muslim ka, at the same time, protektado ka because you are in the Muslim country. Tignan nyo yung anyaya, mga kapatid. Ang anyaya natin, ang sumunod ng tao para magkamit ng buhay na walang hanggan. Dito, para makasunod lang yung tao, ang inaanyaya, tumasa ng sweldo, mabigyan ng protection. Ngayon, tinanong ko siya, bakit ka sumunod? Bakit ka nag-Muslim? Hindi ko nga alam, kuya eh. Sabi niya, ha? Alam mo ba yung sinusundan mo? Hindi nga kuya eh. Hindi ko nga alam kung paano magdasal pa eh. Ganito eh. Eh bakit ka sumunod? Kasi sila eh, tinutulak-tulak ako. Sabi nila, mag-Muslim ka na. Hanggang sa tumayo daw doon sa harapan. Ngayon, binrip siya kung paano magdasal at ano. Maya-maya, pinatayo siya sa harap, pinalakpakan na. Binigyan na ng pangalan, Muslim na siya. So, na-influensyahan lang siya. Hindi niya talagang alam kung anong klaseng kung anong klase ang sinundan niya. Dapat sapat ang ating pananampalataya at paninindigan sa salita ng Diyos. Kasi matitinag ka lang kung talagang konti, kung hindi mo palaging tinitignan ang salita ng Diyos. Sabi nga, faith is cometh by hearing and hearing the word of God. Marahil, madalang lang siyang makarinig ng salita ng Diyos, kaya konting lang, napapasama siya. Okay, now, yung sa verse 20 po, sinasabi, balik po tayo sa verse 20,
Sabi, thou knowest the commandment, do not commit adultery. Verse 20, yes. Knowest the commandment, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy father and mother. And he said, all these things I kept from my youth up. Now you lackest thou. Now when Jesus heard these things, he said unto him, yet you lackest thou one thing. Sell all thou hast and distribute unto the poor. Ang nakapag-trigger sa akin dito mga kapatid, yung you lackest thou one thing. Hindi naman na mula sa pagkabata, sinusunod niya na yung utos, pero meron pang isang kulang sa kanya. Yun ay yung pananampalataya niya. Pananampalataya niya sa Diyos. Sa St. James, anong sabi? Faith without works is dead. Pwede ba natin baliktarin yung mga kapatid? Works without faith is dead. Or Abraham is justified by his work. O, kung madya-justified tayo sa ating mga gawa, kanino mapupunta ang kapurihan? Siguro sa atin, hindi sa Diyos, ano? Kaya yung faith and works kailangan magkasama palagi. Ngayon, kung titingnan natin, lumuhod ang taong ito, sa Mark kasi, ganun, ang ganda ng pagkakabasa. Basahin natin mga kapatid. Mark 10:17. Praise God. Mark 10:17, sabi niya. Umpisa na natin sa 18. Alam na natin. And Jesus said unto him, why callest me good? There is none good, but one, that is God. Thou knowest the commandment, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. And he answered, and said unto him, Master, all this I have observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loving him, minahal siya. Sa Tagalog, ano sabi? Kung giniliw siya ng Diyos kasi giniliw siya ng Panginoong Hesus kasi mula sa pagkabata, sinusunod niya na ang kautusan. So, nanikluhod siya, solemnly asked, paano magkamit ng buhay na walang hanggan? Nakita ng Panginoong Hesus kung gaano kabait ang taong ito, kaya giniliw siya. At inanyayaan siya ngayon na thou shall have treasures in heaven. Kaya lang yung masakit dun yung ibenta mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at ibahagi mo sa mga dukha. Sumunod ka sa akin, pasanin mo yung krus. Ano sabi sa tama diba? And Jesus looked round about, take up the cross and follow me. Sabi niya, shall have treasures in heaven, and come, take up the cross and follow me. Itinender niya ang eternal invitation ng ating Panginoong Hesus. Gaya ng na-share nung nakaraan, ang isa nating mga kapatid, yung sa Hebrew 12:1-2. Di ka makakapagpatuloy lumakad, di ka makakasunod kung hindi mo itatabi yung mga kabigatan sa iyo. Kung hindi mo lilinisin yung daan para makasunod ka sa ating Panginoong Hesus. Kailangan nating i-set aside ang nakakapagpabigat kung paano tayo makasunod sa ating Panginoong Hesus. At takbuhin natin may pagtitiis, sabi nga nung sharing anong nakaraan. Let's take up the cross and follow Him. Don't turn down mga kapatid, the invitation of eternal life. Be willing to bear the cross until we come up to the future crown. Praise God. Kung papansinin natin, nalumbay ang taong ito nang sabihin ng ating Panginoong Hesus na ipamahagi mo sa mga dukha ang inyong lahat ng itinatangkilik. Why? He cannot leave his worldly possessions. Mas gusto niya yung temporary treasures rather than eternal treasures, mga kapatid.
Wala namang masama eh. Wala namang masama kung kaya nga tayo nandito para magkamit ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Pero habang nakakamit natin to, pwede naman tayong sumunod eh. At idilangin natin na yung lahat ng binibigay niyang biyaya ay magugol nang ayon sa kanyang sakdal na kalooban. We are very thankful for all these blessings. Huwag lang nating pahihigit doon sa treasures in heaven. Alam natin din naman tayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, mga kapatid. Now, what happened when he turned away? Anong nangyari nung siya tumalikod? Hindi niya dininig ang tinig ng anyaya papunta sa eternal life. Hindi niya dininig, mga kapatid. Pinaliwala niya, inignore niya. Umayaw siya doon. Ibig sabihin, anong sinundan niya ngayon? Dalawa lang ang pupunta natin. Life leads to destruction and going to eternal life. Kung mapapansin natin, sa Luke 16, gaya nung napag-sharingan sa kagabi ito eh, yung Luke 16, yung kay Lazarus. Diba? Ang sinundan ng mayaman, ibang daan. Basahin natin. Mayaman din to eh. Luke 16, 19, ano? 19? Sabi ito. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Mayaman. At isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro, lipos ng sugat at inalalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na makain ang mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at inihimuran ang kanyang mga sugat. Kung patuloy po natin babasahin ito, mga kapatid, itong pulubing ito, nung sa araw ng kanyang pamumuhay ay puro kahirapan. Yun namang mayaman, sa araw ng kanyang pamumuhay ay puro karangyaan. Pero ang kagandahan ng pulubi na naging matatag siya at nanindigan sa salita ng Diyos, yun namang isa, iba yung sinunod. Ngayon, napunta sa Hades. Tama ba, Hades? So, sumisigaw siya, Lazarus, isugum, amang Abraham. Imagine, Father Abraham, ano? Kilala niya. Ibig sabihin, ano siya? Nakakakilala to. Kasi sabi niya, Father Abraham eh. Amang Abraham. Isugo mo si Lazarus upang i-dentil ang kanyang daliri sa tubig at ilagay sa aking dila sapagkat ako'y nahihirapan sa alab. So, mahirap pala doon, mga kapatid. Kung ang susundan natin, yung sinundan ng mayaman, there is no way na makakalipat ka pa doon sa susundan ng taong matuwid. Merong goal fix sa pagitan nila. Walang pagkakataong ikaw ay makalipat pag nandun ka na, mga kapatid. Pinapasugo niya pa nga si Lazarus na balikan yung kanyang mga kapatid para hindi ni marasap yung kanyang dinaranas, mga kapatid. So yun, wag nating hangarin na tayo makasunod dun sa daan na yun, pagkus hangarin natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Meron po akong ikikwento sa inyo, mga kapatid, na binahagi ito ng ating mahal na kapatid. Nakaka-bless. Meron daw isang mahirap na tao. Mahirap siya. Ngayon, isang araw, nakakita siya ng magic flower. Kung makakita kaya tayo ng magic flower, anong hihingin natin sa magic flower? Yumaman din kaya? Bibigyan ka ng wish. So, nakakita siya ng magic flower. Sabi ng magic flower, dahil sa araw ng kanyang buhay, siya'y nahihirapan, sabi niya, saan ka man pumunta, dalhin mo ko. Huwag mo kong iiwanan. Saan ka man pumunta at ituturo ko sa'yo kung sa bundok na yon pumunta ka, merong kayamanan. So, pumunta siya sa bundok na yon. Pagpunta niya sa bundok, bumukas yung pintuan. Pagpasok niya, ang daming shelves ng mga ginto, mga mamahaling bato. Talagang nandun lahat yung kayamanan na gusto mong kunin. Makakakuha ka ng mga kayamanan na yan, pero huwag mo lang kakalimutan, but don't forget the main thing. Sabi nung magic flower. So,
Sa kagalakan niya, itinabi niya yung flower, pinatong niya sa isang bato, tapos kumuha siya ng maraming ginto. Sabi niya, ang dami na nito. Siguro masisiyan ng aking pamilya nito dahil ihayaman na kami, pati yung maradami na yung aking kaibigan. Tapos umalis na siya. Sabi ng magic flower, "Oops, you forgot the main thing." Sabi ng flower. So bumalik siya. Nakita na naman yung mga mahaling perlas. Siguro ito. Kinuha niya yung perlas. So buhat-buhat niya, palabas na siya. Sabi niya, "Oops, you forgot the main thing." Sabi na naman ng magic flower. So bumalik siya. Kumuha na naman siya ng mamahaling bato. Sabi niya, "Marami na ito, hindi ko na kaya." "You forgot the main thing." "Ay, iyahan mo na yung main thing na yan." Sabi niya, iniwanan niya. Nasara yung pinto. You don't know, the main thing is the flower. Ganun din kaya tayo mga kapatid. If we have other things, we forgot the main thing. So, hindi nawa maging sagabal ang mga pagpapalang ating itinatamo para makalimutan natin yung main thing. Diba? Huwag nating alisin ang presensya ng Diyos sa atin. Amen. Praise God. When you blessed, and then you will forget the main thing. Don't forget the giver, because you will have all the gifts. He is the giver of all good things. Yun na yung giver eh, yung main thing na yun eh. Tapos kinalimutan pa niya, nagsara yung pintuan, wala na. Praise God. So kailangan nating sundan, follow, ang sabi ni Apostol Pablo nga eh, praise God. Follow me as I follow Christ. So, follow me as I follow Christ. Meron akong testimony mga kapatid na naranasan ko sa sa iglesyang ito. Alam nyo, nung makarinig ako ng salita ng katotohanan ng salita ng Diyos mula akong matanggap. So, nagpabautismo ako. Praise God. Pero bago ko nakilala at bago ko nakarinig sa salita ng Diyos, yung aking nakaraan, mahirap, magulo mga kapatid. Until such time na sa pamamagitan ng ating isang kapatid dito na nangangailangan ng yun pala yung magiging daan para makarinig ako ng kanyang banal na salita. Ngayon, sa mga tuwid na bautismo na ako. Dumating sa punto mga kapatid na dahil meron pang in-between sa amin ng Panginoon at ako, meron pang in-between. Dumating sa akin na wag na munang dumalo sa gawain. Dahil baka ako'y nakakabigat sa iglesia at dun sa dinadasan nilang kasakdalan para may alay ang iglesyang ito without spot, without wrinkles, without blemish sa Panginoon. Baka ako yung nagiging kabigatan para hindi natutupad yung pangako ng ating Panginoong Hesus. Ay, ng pangako ng Diyos sa atin. So, nagdasal ako mga kapatid. Ano ba talaga ang layunin ng Diyos para sa akin? Hanggang sa ipinaunawa sa akin ng Diyos na kung titigil ka ng dumalo sa gawain, magkakaroon ka lang ng reason para manitili dun sa kasalanan. Anong pipiliin mo ngayon? Hindi ka dadalo, mananatili ka sa kasalanan. Dadalo ka, tatanggalin mo yung mga dati mo. Di ba ganito rin ang hinihingi ng ating Panginoong Hesus? Tinetes lang kung gaano ang paninindigan natin sa kanyang salita. Tines din ang ruler na ito kung ano ang paninindigan niya ang pagpapahalaga niya sa buhay na walang hanggan. Pero mas pinahalaga niya yung temporary treasures, hindi ang buhay na walang hanggan. Tinetest tayo, each and every one of us, kung gaano katatag ang ating pananampalataya, kung gaano tayo naninindigan, at kung gaano natin pinapahalagaan ang minamasam nating buhay na walang hanggan. Tines lang siya mga kapatid. He tested the faith of this ruler. So, yun dumating sa akin, iwanan ko na. Yung bumabalakid kaysa, hindi ako na, ang daming pinagtutulungan ako na pag umalis ka, ganyan-ganyan, magugulo. Hindi ako natatakot sa inyo, mas natatakot ako sa gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako natatakot sa gagawin niyo sa akin, mas natatakot ako sa gagawin ng Diyos sa akin. Yun ang pinanindigan ko, mga kapatid. Kaya hanggang ngayon nakakapagpatuloy ako. Iniwan ko yung mga bagay, yung in between me
And God, tinanggal ko yun. I cleared the way to follow Him. Praise God. Sa pagtatapos mga kapatid, isang kwento na lang. Puro kwento. Pasensya na. Puro kwento. Meron daw treasure hunter. Puro treasure eh. Kasi kayamanan ng... meron daw treasure hunter na mag-isa lang siya. May dala siyang aso, isang baril. So, magaling ang treasure hunter na to. May natagpuan siyang maraming kayamanan. Ngayon, natagpuan niya yung kayamanan niya. Nakakita siya ng isang parang pagpapahingaan na bahay. Nagpahinga siya doon. Bukas ko na lang dadahil sa syudad ang mga kayamanan ito. Sabi niya. Abang nagpapahinga siya, meron palang sumusunod sa kanya ng mga masasamang loob.